Eto na nga mga chong, marami tayong PBA updates. Wala nang Brownlee, wala pang Rondae Hollis Jefferson ngayong conference. Tony Bishop, binulgar yung Ginebra player na pinaka nagpapahanga sa kanya sa Barangay Ginebra. Ito nga si Tony Bishop mga chong, ang panibagong import ng Barangay Ginebra sa paparating na Commissioner's Cup. Maraming ang Barangay Ginebra fans yung excited na makita ang nasabing import para sa kanilang paboritong koponan. At sa programang Sports Desk nga ng CNN ay natanong itong si Tony Bishop kung sino yung pinaka nagpahanga sa kanya na player sa PBA. Marami nga daw mahusay na player pero yung pinaka nagpahanga talaga kay Tony Bishop ay si Scottie Thompson. Noong makalaban nga daw ni Tony Bishop ang Barangay Ginebra noon sa finals ay isa nga daw si Scottie Thompson sa pinaka nagpahanga sa kanya. At mas lalo nga daw siyang humanga ngayong napunta siya sa Barangay Ginebra dahil nakikita niya nga daw sa kanilang team practice yung sipag ni Scottie dahil isa daw ito sa mga maaga sa loob ng kanilang practice venue. Kakarating niya nga lang daw, pawis na si Scottie Thompson. At yung pinaka nagpabilib daw talaga kay Tony Bishop ay yung pagiging hustle player ni Scottie. Napakataas nga daw ng energy nito pagdating sa depensa at kaya daw nitong magkaroon ng multiple stops. At out of nowhere nga daw ay bigla-biglang lumilipad si Scottie para makakuha ng rebounds. Kahit mga big man nga daw ay kayang makuhanan ni Scottie. Kaya naman, excited nga itong si Tony Bishop sa magiging kampanya ng Barangay Ginebra sa paparating na panibagong season ng PBA. Dahil alam niya nga daw na mas malaki ang tsansa niya ngayon na makakuha ng kampyonato. I'm gonna go with Scottie Thompson. It was times where have a great defensive stop with multiple possessions. Yeah. And he'll come out of nowhere flying and get rebounding too. Looking forward nga itong si Tony Bishop na makatandem si Scottie Thompson. Lalong-lalo na pagdating sa pick and pump and pick and roll plays. Dahil tiwala si Tony Bishop sa kakayanan ng mga gwardya ng Barangay Ginebra. Lalong-lalo na kay Scottie Thompson na napakataas daw ng basketball IQ. Maganda na nga daw yung kanilang team practice pero marami pa daw mga adjustment na kinakailangang gawin. Bukod nga kay Scottie ay yung mga player pa na nagpahanga kay Tony Bishop ay itong si L.A. Tenorio. Dahil isa nga daw itong solid point guard at maganda daw yung flow ng kanilang opensa kapag nandyan si L.A. Isa rin si Maverick Ahamnisi sa nagpapahanga kay Tony Bishop. Isa daw itong scorer at napakabilis na gwardya. Si Maverick Ahamnisi nga daw yung palagi niyang kasama dahil parehas nga silang bago sa Barangay Ginebra at kasabay niya nga ito sa pag-adjust sa sistema ni Coach Tim Cone. Pero sa lahat nga daw ay si Scottie Thompson talaga yung pinaka-impressive, hindi lang daw sa Ginebra, kundi sa buong PBA. Para sa akin mga chong ay hindi na ako nagulat na si Scottie yung pinaka-nagpahanga kay Tony Bishop dahil sobrang sipag nga nito every game at napakataas ng energy para sa kanyang mga hustle plays. At panigurado na magiging maganda ang tandem nila ni Tony Bishop. Sa kabilang banda, wala nang Brownlee, wala pang Rondae Hollis Jefferson ngayong conference. Wala ngang Justin Brownlee para sa Barangay Ginebra ngayong conference matapos itong bumagsak sa doping issue na ginawa last Asian Games. Pero bukod kay Justin Brownlee ay mukhang wala ring Rondae Hollis Jefferson para sa TNT Tropang Giga. Hindi nga ito nakapaglaro sa kanyang kupunan sa nakalipas na East Asia Super League kontra Chiba Jets kagabi dahil sa nararamdaman nitong gastroenteritis, isang sakit sa tiyan na nagkokos ng diarrhea at pagsusuka. At ayon nga
kay TNT coach Jojo Lastimosa ay hindi nga daw maganda yung lagay ni Randy Hollis Jefferson. Kaya naman, naghahanap nga daw sila ngayon ng interim import sakaling hindi talaga kayanin ni RHJ na makapaglaro. Para sa akin mga chong ay nakakalungkot na balita yan. Dahil isa nga si Randy Hollis Jefferson sa mga inaabangan ng mga PBA fans. Sa katunayan ay dalawa nga sila ni Justin Brownlee ang pinaka-aabangan sana ng mga PBA fans, lalong-lalo na yung possible rematch sana sa finals. Pero ngayon na walang Justin Brownlee dahil sa suspension na nakaabang, ay mukhang wala rin si Randy Hollis Jefferson para sa TNT Tropang Giga. Malaking kabawasan nga para sa PBA ang pagkawala nitong si Randy Hollis Jefferson at Justin Brownlee. Dahil meron na nga silang nabuong rivalry. Nagtapat sila last PBA Finals at sa kakatapos lang na gold medal match last Asian Games. Sana nga lang talaga ay makita nating muli itong si Justin Brownlee at Randy Hollis Jefferson na magtapat muli sa PBA Finals.